Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito mga kababayan sa pakiusap daw. Sa pakiusap nitong si Pulong mga kababayan, sa panawagan nitong si Pulong dito daw po sa Quadcom. Kasi nga kung matatandaan nyo, nababanggit yung pangalan nitong si Pulong mga kababayan na isa sa iimbestigahan at isa sa nire-recommend na dapat ding makasuhan. Ano po, so ngayon, ito i-play po natin. Nanawagan si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ng tunay at patas na investigasyon sa House Quadruple Committee. Ginawa nito ang pahayag matapos na irekomenda ng 4 House panels na makapagsagawa pa ng malalimang investigasyon sa iba pang personalidad na isinasangkot sa illegal drug shipment ni na dating Customs Intel Officer Jimmy Guban at Customs Broker na si Mark Taguba. Kabilang na nga rito si Representative Duterte. Dagdag pa ng kongresista, naghahain na siya ng perjury charges laban kay Guban. Kung seryoso rin anya ang Kongreso sa pagtugon sa paglaganap ng iligal na droga, dapat unahing imbestigahan ang mga nakalista sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA watch list. Hindi, wag kang magturo, ang sagutin mo yung sa sarili mo lang muna. 'Di ba mga kababayan, alam nyo, ugali na nilang magkakapatid dito na kapag ka sila yung napupukol, nagtuturo sila ng iba. Ang sabi dito ni Pulong, kung gusto daw mga kababayan, maimbestigahan yung paglaganap ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa, unahin daw muna na imbestigahan yung mga nasa list mga kababayan or yung nasa watch list ng Duterte administration. Kaya nga mga kababayan, kung mapapansin nyo, tingnan nyo mabuti yung galawan nila. Kapag ka sila yung napupukol, magtuturo sila sa iba. Hindi ba pwede na dapat kayo muna ang unang imbestigahan dahil kayong itinuturo na nagpapasok ng kontrabando ng ipinagbabawal na illegal na droga dito sa ating bansa nung panahon ng Duterte administration. Dapat kayo muna yung unang maimbestigahan bago yung nasa watchlist ng Duterte admin. Diba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa ilalim ng Duterte administration. Yan ang galawan nila mga kababayan kapag ka nasusukol, kapag ka nahuhuli na, ano po, katulad ng ginagawa ni Sara, magtuturo ng iba. Para nga naman, yung atensyon mapunta doon sa iba at wag sa kanila. At maiwasan nila yung tanong na para naman sa kanila. Di ba mga kababayan? So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita natin na kung saan, eto daw si Senator De La Rosa at Senator Go nagbigay ng pahayag kaugnay sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sila. Eto mga kababayan din siguro, yung nilalaman din siguro nito, katulad nung nilalaman nung binasa natin kanina. Pero anyway, i-play pa rin po natin. Inaasahan na ni Senator Ronald Bato Ay, Ma'am Pia, 1213 mega love shoutout ha. De La Rosa ang rekomendasyon ng House Quadruple Committee na kasuhan siya kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapwa Senador Christopher Bongo at iba pang personalidad kaugnay ng umano'y. Sabi dito, hindi ba pwedeng ipatawag si Pulong sa Quadcom? Nakailang sulat na nga daw, boss. Ay, shoutout kay Sir Jerry Amara. Nakailang sulat na daw. Etong sina Congressman Ace Barbers. At malaya naman. Kasi member nga ng House, mga kababayan, ng House of Representative etong si Pulong. Kaya malaya siyang umatin doon. Malaya siyang magtanong doon, mga kababayan. At inimbitahan na siya ng Quadcom, kaso nakarami na ng imbitasyon pero hindi dumadating etong si Pulong. Ibig sabihin, takot siyang umattend sa Quadcom, mga kababayan, kasi nga matatanong din siya doon Pwede rin siyang tanungin doon. Katulad ng ginagawa ni Senator De La Rosa nung siya ay nasa Senado, mga kababayan, na malaya daw siyang tanungin at kapag nagsasalita yung mga resource person, mapapansin nyo naman na si Senator Bato de la Rosa ay masyadong guilty. So possible na ganun din ang mangyari dito kay Pulong na kapag ka nakaharap niya etong si Jimmy Guban at itinuturo siya, baka lumabas yung ugali doon nitong si Pulong. So ngayon mga kababayan, yan siguro yung dahilan kung bakit ayaw niyang umattend kahit marami na ang mga patawag sa kanya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. May extrajudicial killing sa ilalim ng anti-drug war. Sa isang panayam kay Senator Bato de la Rosa, sinabi nito na ang hakbang na kasuhan sila ay bahagi ng planong sirain ang mga Duterte kasama ang mga kaalyado nito, lalo na at malapit na ang halalan.
Sa inilabas naman pahayag ni Alam mo, Senator Bato de la Rosa, sa kakabanggit mo sa eleksyon, sa kakabanggit mo sa mga salita na pinupolitika kayo, dinidemolish kayo kasi malapit na ang eleksyon, yan ang ikatatalo mo. Kasi saglit na sagutin mo ng direkta yung mga katanungan ng Quadcom, saglit na magpaliwanag ka sa taong bayan, ang iniisip mo pa rin yung political career mo. Na sinasabi mo lagi na pinupolitical harassment ka, ina-abolish or dinidemolish yung ano mo, yung personalidad mo, pinupolitika ka, saka kasabi mo ng ganyan, nananawa na sa'yo ang taong bayan. Kasi dito sa mga pahayag mong ito, iniisip mo pa rin yung political career mo. Sa dami ng tao na binawian ng buhay nung panahon na nasa kapangyarihan kayo. Diba mga kababayan? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Senator Bongo ay sinabi nitong handa siyang harapin ang kaso pero dapat ay hayaan ang taong bayan ang humusga kung naging payapa at maayos ba ang pamamahala ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Eto mga kababayan, tanong ko lang ulit. Eto press 1 nga kung sa tingin ninyo naging mapayapa ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Press 2 mga kababayan kung hindi dahil mayat maya yung binabawian ng buhay. Eto mga kababayan press 1 kung sa tingin ninyo naging mapayapa nung panahon ng Duterte administration. Press 2 mga kababayan kung hindi dahil sunod-sunod yung mga patay ng mga panahon na yon. Tingnan mo Senator Bongo yung comment ng mga tao. Sa kabilang issue, tiniyak ni Senator Go na patuloy siyang maglilingkod sa bansa at magsusulong ng mga hakbang para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Giit ng dalawang senador na naniniwala sila sa sistema ng hudikatura sa Pilipinas kaya handa silang humarap sa korte ng bansa para linisin ang kanilang pangalan kung kinakailangan. Paano naman sa korte ng ibang bansa, haharap ba kayo doon? Kasi mga kababayan, pagkakaalam ko, parang palapit na ng palapit. Habang palapit ng palapit, mga kababayan, lalong nanginginig etong si Senator Bato. Kaya nga mga kababayan, asahan nyo na siguro sa mga susunod na buwan, o baka nga hindi pa natatapos tong buwan na to, lalo na pagka siguro mga kababayan, nangangampanya na siya, baka magulat na lang tayong lahat na habang nangangampanya siya, binabasahan siya ng Miranda rights at pinupusasan etong si Senator Bato. At yung iba pa na mga kasamahan itong si Digong na na hinahanap at hinihintay ng ICC mga kababayan. Alam ko palapit na yan ang palapit pero anyway, mga kababayan, maliwanag naman dito na naniniwala daw itong si Bongo sa hudikatura ng mga hukuman dito sa ating bansa kaya haharapin daw po nila yan. Pero tuloy pa rin naman daw yung pagtulong nitong si Bongo at ito namang si Bato de la Rosa hanggang ngayon iniisip yung kanyang political career na ang tingin niya, pinupolitika siya mga kababayan, kaya siya sinasampahan or kaya nagre-recommends ang House na sampahan sila ng kaso nitong kasama etong sina Digong at etong sina Bongo. So anyway, mga kababayan, ngayon punta naman po tayo sa opinyon ng ating mahal na Pangulo patungkol po sa pagrekomenda ng House na sampahan ng mga ng kaso etong sina Bongo, sina Digong at etong sina Bato de la Rosa. So pakinggan po natin ang opinyon ni PBBM mga kababayan patungkol po dyan. I-play na po natin. Ipauubaya na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng House Quadruple Committee na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs campaign. Ano yung sabi dati ni ni Bato de la Rosa kay PBBM? Go Mr. President, be a man. Tandaan niyo 'yan mga kababayan, sa issue naman yun ng ICC. Sabi ni Bato de la Rosa, be a man. Go Mr. President, be a man. So ngayon, Senator Bato de la Rosa, pakinggan mo ang opinyon ni PBBM. Sinabi ni PBBM na DOJ na ang bahalang tumingin at tumimbang sa bigat ng nakuhang testimonya sa 13 pagdinig ng komite. Tiwala naman anya siya sa kakayahan ng ahensya na gumawa ng tamang desisyon sa usapin.
The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So titignan pa yan, marami pa, kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung 'Di ba dati sabi ni Duterte dun sa Quadcom hearing, mga kababayan, nung umattend siya, ang tagal na nga naman daw niyang nagtutumba ng tao, bakit hindi daw siya sinasampahan ng DOJ ng kaso, mga kababayan. Ngayon, dapat bilisan na ng DOJ ang pagsasampa ng kaso laban po dito kina Bato de la Rosa, kina Digong at kina Bongo. At ngayon natin sasabihin, mga kababayan, na Senator Bato de la Rosa, wag mong isipin yung political career mo. Be a man. Magpakalalaki ka sa mga kasong haharapin mo. Ganun lang kasimple. Ano pa, ipagpatuloy pa natin? Maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from the House. Ayan. Maliwanag, mga kababayan, na ipinapaubaya na daw ni PBBM sa DOJ yung mga patungkol sa mga possible na kaso na pwedeng isampa dito kina Bato de la Rosa, kay Bongo at saka dito kay Digong. So ngayon, mga kababayan, dapat bilisan naman ng DOJ yung gagawin nila na pag-iimbestiga, mga kababayan, at sampahan na nila ng kaukulang kaso etong sina Digong, sina Bato de la Rosa at etong sina Bongo, para makita naman natin, mga kababayan, kung paano haharapin nitong si Bato de la Rosa yung mga kaso na isinampa laban po sa kanila. At dito rin natin makikita kung talagang haharapin nga ni Bongo yung mga kaso na isasampa po laban sa kanila. Kasi, mga kababayan, hanggat hindi na iisampa yung kaso na yan, magyayabang at magyayabang pa rin yung mga yan at yung mga taga-suporta ng mga yan. Kaya nga dapat masampahan ng kaso para naman makita ng mga kababayang Pilipino natin na umuusad pa rin ang batas natin sa mga tao na nagkakasala at sa mga tao na talagang dapat pagbayarin. Ano po kasi, mga kababayan, sa panahong ito ngayon, ang malimit na iniisip ng mga kababayang Pilipino natin, pag mahirap ka, ikaw yung tinatamaan ng mga kasong ganyan. At kung mahirap ka, siguro baka nakakulong ka na. Pero kung ikaw ay politiko at ikaw ay katulad ni Duterte, mga kababayan, napakataas pa rin ang pagrespeto sa iyo at talagang ikaw ay hindi pwedeng pagbayarin sa mga kasalanan na nagawa mo. At kung ikaw ay katulad ni Bato, ganun din. So dapat ngayon ipakita ng DOJ, mga kababayan, na yung batas ay para sa lahat at hindi lang para sa mahirap.